yung PGH po, ang pinapangalandakan nyo, dinagdagan nyo ng magkano? 1 billion mahigit. Barya. Yung kanilang Cancer Institute, magkano lang? Wala pang 10 bilyon. Kinakailangan pang ipi-PP. Pero dito po sa ayuda, higit 100 bilyon. Asan ang logic nyo? Sorry po sa mga best actress at mga best actor na mga trapo. Kasi ang hinihingi lang po, mga kapatid, sa original po na proposal ng gobyerno under the NEP. As you all know, ano po, ang NEP ay yung kanyang, ang tawag dyan ay the President's Budget. No? Dumaan yan sa pag-aaral, pagsusuri, bago po humantong sa isang libro na ang tawag po ay NEP. Ang original pong hinihingi ng DSWD ay 27 billion lamang. 27 billion. Ngayon, mga kapatid, sa Kamara de Representante, nung una po, nagkaroon din dito ng mga diskusyon, etc. And then maging in the Senate, no, na 34.5 billion po lamang tinaasan nila. Sa Kamara po ay 59.1 billion. Pero at the end of the day, ang kanila pong inaprubahan ay 63.895 billion para po sa AX na ito ng DSWD. So, ang kanila pong inumento, idinagdag girl sa kabuuan, ay higit na 36 billion pesos. Na sa totoo lang din po, kahapon, ang sinasabi po nitong si House Committee Chairperson on Appropriations po, Micaela Swansing, binasa niya nga yung sulat nito pong si Rex Gatchalian, na kalihim ng DSWD girl. Sinasabi niya nga po dito, no, dahil daw po wala ng AKAP, kailangan daw po na dagdagan ang pondo. 36 billion po ito. Ano ho naging mathematics dito? At saka, bakit po halimbawa yung sulat po nitong si DOTR Acting Secretary na sinasabi na sandali lang po, kailangan din namin palang pondohan ito pong Light Rail Transit Line 1 Cavite Extension Unified Grand Central Station. Ito, ang makikinabang po dito, napakarami pong commuters nagagamit po ng LRT 1 Cavite Extension. Papunta po dito sa LRT, kumbaga junction na po, no? Pag-change mo ng train. At maging ito pong automated fare collection system na gagamitin po sa ating railway sa Metro Manila. Ang hinihingi po na pondo ho dito na realignment ay 3.6 billion. Nang gagala 80 sila. At sinasabi nila, girl, ay sandali lang, bakit nung una hindi nyo ang dami nilang pagalit, ang dami nilang sinasabi. So dito po sa DOTR, sige, pagbibigyan namin, pero ibabawas po ito, sa mga foreign funded projects, yung alokasyon na ito. Kasi nga, pag meron kang dinagdagan, may kukunan ka. Ganyan po yan, ho? Pag meron kang binawasan, saan mo kukunin? Pag meron kang binawasan, meron kang dadagdagan. Tama. Pag meron kang dinagdagan, may meron kang babawasan pinagtunan. Oo. Opo. Mawalang galang lang po sa mga overacting ng mga trapo. Mawalang galang lang po sa inyo. Ba't ganun? Diba? Bakit sulat din yung pinanggagalingan natin itong si Rex Gatchalian, approve kayo kaagad, dinagdagan nyo pa. Ano ho mathematics dito? Anong paliwanag po dito? Meron pa ho kayong MAIF na dinagdagan nyo rin po. Magkano na po ang maifif na ito ngayon? 51 billion na, girl. So kapag kinuwenta mo ito ng mga paayuda sa MAIF pa lamang at saka dito po sa kanila pong AX na ito, higit na po ito, mga kapatid, 100 bilyong piso. Hindi pa kasama ang tupad. Pati NDRRMC, binigyan nyo rin po ng pera daw ho para sa ayuda sa mga sinalanta. Ano ito? Mawalang galang lang po And then, ang laging kinakatwiran nila, dapat daw yan na pag-uusapan sa committee level, etc. At dapat daw nanggagaling sa NEP. Bakit po yung sinasabi po ninyo na idinagdag para po sa subsistence allowance? Mawalang galang po sa ating mga kaibigan na mga retired, na mga general na naglingkod nga po sa bayan. Hindi natin minamaliit, girl, ang kanilang sakripisyo para po sa bayan.
Pero hindi lang po naman din sila eh. At sila po mga kapatid, kakataas lang din po ng sweldo. Mga kapatid, yung pong announcement na yan ng Presidente sa kanyang executive order, ang sinasabi niya, sa 2027, ilalagay na sa NEP ito. Pero sa 2026 po, hahanapan pa ito ng pagkukunan ng pera. So, ibig sabihin po, wala ito sa NEP. At hindi maitatanggi, bagamat nangangatwiran po dito ang palasyo na ito'y walang kaugnayan sa political instability, na parang parang out of the blue, nagkaroon ng announcement ang ating presidente. Ang halaga mga kapatid para po dito ay 23 billion pesos. 23 billion pesos. Nagawan po nila ng paraan ito. Hindi ba? Ang tanong, wala sa NEP bakit? Napag-usapan daw nila sa plenaryo at nahanapan nila ng pera. Saan nila kinuha itong perang ito? Ano ang kanilang binawasan dito? Hindi po ba? Sino ho talaga ang nakiusap dito, Presidente, na hanapan po ng paraan ito kasi mapapahiya siya? Pero ang tanong natin dito, kung sila nang gagalaiti sa mga cabinet secretaries, sa mga bureau directors, at pinagagalitan nila dahil sa, ano ka ba? Ngayon ka lang humihingi ng perang yan. Hindi mo sinama sa NEP yan. Nung nagkaroon ng budget hearing, wala ka sinasabi na ganyan, etc. etc. Mga importante, mga proyekto sa gobyerno para sa mga kababayan natin, etc. etc. Pinagagalitan. Pero dito, wala sa NEP, nagawan nila ng paraan nang hindi man lamang nagkaroon ng masinsinan na pag-aaral sa epekto nito sa pangkalahatan sa atin. Mabilis lang ito. Kasi gusto ko pang ikunik itong mga ayuda na ito sa basic na hinihingi. Lung Center of the Philippines, humihingi lang po ng 1 billion para sa kanilang building, kinakailangan pang PPP. Panginoon Diyos, patawarin niyo po kami. Eto lang Ano naman ang mathematics nyo dito po sa pagtataas at agad nyong pagpayag na ponduhan ito? Nang wala man lang pong kaukulampong pag-aaral. Kasi sinasabi na po ng mga nag-aral dito, mismo alam ito ni Mr. Common Sense. Alam din ito ni Ben Jokno. Alam ito ng economic managers. This is not healthy sa ating pong fiscal position in the years to come. Bakit? Mga kapatid, tayo po, ikaw, ako, sa pribado ay miyembro ng SSS. Looking forward tayo sa ating retirement. Pero, yung pong pera na siya pong ating matatanggap from our retirement ay hango sa ating contribution bilang mga miyembro. Hindi po ba? Purely yaan pera ng mga miyembro na nag-aambag-ambagan for their retirement benefits. Ang GSIS, ganun din. Mga kapatid, dito po sa militar, iba ang setup. Ang nagbibigay po ng retirement dito sa mga sundalo natin, BJMP, uniform personnel, ay taxpayers' money. Muli hindi natin minamaliit ang kanilang serbisyo po dito. Gusto lang namin maintindihan ninyo. Ibig sabihin, ikaw na taxi driver, ikaw na balot vendor, ikaw na ice cream vendor, taho vendor, ikaw na pangkaraniwang middle class, tayong lahat po na nag-aambag-ambagan sa kaban ng bayan ang siyang nagbabayad ng pensyon ng mga retiradong uniform personnel. Yung pensyon nila nang gagaling sa pambansang budget taon-taon. Nang hindi man lang po sila nagbigay ng kontribusyon. Ang sistiho dito, kapag itinaas mo ang kasalukuyang sweldo ng uniform personnel, automatic tataas din yung indexation na tinatawag, tataas din ang pensyon ng mga uniformadong kagawad ng ating pong pamahalaan. Noong pong panahon ni Pangulong Duterte na agad niya pong itinaas ang sweldo ng uniform personnel, agad-agad mga kapatid nagresulta ito sa utang ng gobyerno na hindi mabayaran na 34.2 billion pesos. 34 billion. Opo.
Noong December 31, dito ho nagdaang taon, ang ibinayad po natin sa arrears na ito ay 29.5 billion. Mga kapatid, no? Opo. Ngayon pong 2023 lamang, ang kabuang budget for pensyon ng uniform personnel ay 139.51 billion na. Sa pagtansya po ng ating mga economic managers actually, pagsapit po ng 2040, kasi po 2028 na. So in a few years to come, mamanahin po ng susunod na administrasyon at henerasyon ang aabot sa 1.4 trillion pesos na pensyon ng mga uniform personnel. Ibig sabihin, pag nagkaroon ka na ng budget, mga kapatid, na aabot siguro sa 10 trilyon, yung higit pong 1 trilyon dyan, pang pensyon pa lang nila. So ang tanong nga dito, hindi ho ba't meron ng pang ipinapanukala na magkaroon ng disenyo ng transition? Na sabi ho ng mga nagkonsulta dito, sumasang-ayon po naman ang mga kasalukuyan po nakapwesto kasi ang kanilang worry baka daw po, etc. etc. Pero to be more realistic about it, hindi po ba, hindi maaari na aakuin ng lahat ng taxpayers ang pensyon nila. Otherwise, mga kapatid, darating ang araw, ang budget natin kakainin ng pension lang nila. Ang pension system po, mga kapatid, hindi maitatanggi, ay pensyon na dapat na pinagtutulong-tulungan ng mga miyembro, ng mga kawani sa gobyerno, GSIS and SSS. Kaya dito po ngayon sa mga ating mga best actress at best actor sa BICAM, ako lang po yung nagtatanong, dito po sa, ang bilis ninyo mag-a-approve dito mga ganito pong budget na para bagang pera nyo. Di ba? Para bagang, yung PGH po, ang pinapangalandakan nyo, dinagdagan nyo ng budget, magkano? 1 billion mahigit. Barya. Yung kanilang Cancer Institute, magkano lang? Wala pang 10 billion. Kinakailangan pang iPPP. Pero dito po sa ayuda, higit 100 billion. Asan ang logic nyo? Sorry po sa mga best actress at mga best actor na mga trapo. Hindi po ba? Mawalang galang lang po sa inyo. Ang tamaan po, buti nga sa inyo. Hindi po ba? Ang pakiramdam po lamang namin dito, na para bagang sa amin lang po, para bagang kapag gusto ho ninyo, laging may paraan.